Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. In this episode, I will share with you a heartfelt email I received from one of you guys, isa pong kababayan nating caregiver dito sa Canada. Wala naman po siyang hinihinging specific na tulong para sa kaso niya. I think it's more of her wanting to vent out her frustrations about what many caregivers are going through right now. Yung tulad ng marami, stuck in the processing backlog ng IRCC. At ngayon ay nanganganib na rin ang kanilang mga status. Okay? Many of them have been working for their employers for so long. Okay? At ngayon pa sila mawawalan ng status. Diba? Siyempre guys, isipin natin kung ikaw yung employer, hindi madaling maghanap ng caregiver na pagkakatiwalaan mo, diba? Hindi yan yung tipong, o sige, bukas may makukuha naman akong bagong caregiver. I think this job requires a lot of trust. Kailangan magaan ng loob sa'yo nung iyong employer. That's why I can just imagine, even the employers, okay, mo problema kapag alam nila na yung kanilang pinagkakatiwala ang caregiver ay may wawala ng status at maaaring kailangan umalis ng Canada. Diba? Anyway, I know their situation is not unique because many people are also stuck in the processing backlog. But, let's just dedicate this episode for caregivers. Dahil una, ang dami rin po nating kababayan na caregivers. At pangalawa, I've said this in a number of episodes noon. For me, isa po talaga yun sa mga trabaho na aminin na natin, hindi po talaga masyadong gusto gawin ng mga Canadians. Okay, so definitely there is space for migrant workers to fill this essential, critical job here in Canada. And as we know, Canada's aging population continues to be a problem. Hindi naman po nababawasan ang bilang ng mga matatandang nangangailangan ng caregiving. So the demand definitely will always be there. Okay? Sige, puntahan na po natin yung email. Please keep your comments respectful if you are to leave a comment. Alright? I will keep her identity anonymous. Okay? Pero medyo mahaba yung kanyang email, so please bear with me, no? Pero mafe-feel ninyo talaga yung frustration niya. Yan, ito po. Sabi niya, may ilan po akong friends na katulad ko ay closed work permit holder. Nandun daw siya sa Mississauga, Ontario. Halos lahat po kami ay nakapag-submit last March 31, 2025 ng PR application doon nga sa pilot program na yon at nakapag-extend po ng work permit para ma-maintain ang status. Ang kaso po, dahil po parang kinalimutan na po kami ng IRCC o ng Minister Diab, nahaharap na po kami sa pagiging out of status. Noong nag-extend po kami, binigyan lamang kami ng 12 months work permit validity, which is for her unfair daw dahil noon sa previous program, nabibigyan daw ng 3-year open work permit. Okay, tapos sabi niya, ang mga PGWP ay may iilan pa rin pong nabibigyan ng 2 to 3 years na work extension. Okay, ito po yung next. Ayan. Pero pagdating daw sa kanilang mga nanis, ay talaga naman pong tinipid. Naiintindihan ko po na naghihigpit sa TFW at sa Lamia, pero wala naman pong gusto magtrabaho ng ganito sa amin. Biruin ninyo, hindi kami 8 hours per day. No overtime pay. O siya daw, nag-work siya 7:30 to 9:30 p.m. Wow. No insurance. Okay. Ako, talaga ba? Wala palang uhip? Sabi niya, ako, katulad ko po, pumapasok daw siya pati ng Saturday for free. Dahil yun ang condition daw ng employer nang i-extend yung kanyang work permit. Pero ito po, kinakaya namin kasi nandito na po kami. Nakapag-submit na kami ng PR, pero bakit parang binitin po kami? Ang hirap po ikumpara. Pero buti pa ang dating minister na si Mark Miller, humarap sa aming mga healthcare workers, nakikinig po siya. Pero yung ngayong healthcare, pero yung ngayong minister, sabi niya wala po. Nakita na lang namin sa website ng IRCC ang dating processing time na 24 to 36 months ay 81 months na daw. Wala man lang pong announcement o kahit man lang hello sa amin. Hindi po ba kami nakakatulong sa economy ng Canada? Sabi, in Canada ang priority. Pero parang hindi naman po kami importante. Dahil po ba nani lang kami? Sabi niya, taxpayers
Taxpayers din po kami. May family reunification advocacy ang liberal noong nangangampanya. Pero nasa na po ngayon? Ang pamilya namin nasa Pinas pa. Okay. Sabi niya parang naiwan na po kami yung mga advocates na maingay noon, ngayon wala na po sila. Naiwan po kaming mga may papel at legal na status. Sana po sa tulong ng platform ninyo ay mabigyan din kami ng halaga. Sana po sa tulong ng SILA, ito po yung immigration na yung grupo ng immigration lawyers at iba pang consultants at mga advocates ay maipaglaban o mabigyan kaming pansin mga nannies. Okay, so what do you guys think about that? No? Ako, I feel for her. Dahil nga ang hirap naman, nakapasok naman na nakapagsubmit naman sila ng March 31st. Ano na kaya nangyari sa applications nila? Now, I tried to find the statement from the current minister, Minister Leyna Diab. Ito lang yung nahanap kong huli niyang sinabi tungkol sa caregivers. This is from a House of Commons meeting nung December 25. Tinanong siya sa kung ano ang plano niya for caregivers. Ito po ang kanyang sinagot. Okay, 2 parts yung pagtatanong sa kanya. I would like to talk about the caregiver programs and in particular for the out-of-status caregivers. These are the people who came to Canada legally to care for our families, to take care of our loved ones. They are contributing to our economy and to our country, and they are paying their taxes. Through no fault of their own, because of the employer issues or the program changes, they have fallen out of status. The caregiver community has called for an amnesty for these people, similar to how the last government provided amnesty to out-of-status construction workers. Will you commit to working with the community to design such a program? So thank you for that question. I have met and I have heard and I have seen in my lifetime a lot of people that are in the caregiving industry, and their services. We appreciate their services as individuals that live in our communities, but also as as government. They are critical to our economy, but also to the livelihood of many of the Canadian citizens. We will continue to work with them to see where we're at and what we can do with, on that level. I can't promise you anything today because it is, but I will promise to take that back and take a look and see where we are in that system. I do know we have a levels plan. We will continue to do that. There's also levels, and we have within those levels pull different people from different categories. Okay, wala no? Parang, siya na mismo nagsabi, hindi daw siya makabigay ng guarantee tungkol sa mga nawawalan ng status ng mga caregivers. Okay, pero sinabi niya, they will work with the communities or organizations. Ano kaya nangyari doon? Ito naman po yung sunod na tanong, I'm sure many caregivers have thought about this too. Magkakaroon kaya ever ng permanent pathway for caregivers, considering na over the past years, nakakailang pilot programs na, 'di ba? Bukas naman sila ng bukas ng mga pilot programs for caregivers. So tinanong siya nung isang MP, how about having a permanent program for caregivers? Last few years, starting from 2019, we have launched different caregiver programs, and these have been temporary. So what would you say in regards to having a permanent caregiver program so that the people who are coming to take care of our loved ones, like having a good caregiver assures many mothers to go out and work. Once we know that someone is taking care of our elderly, our parents and grandparents, we can go out and work without thinking of them. So I think there needs to be a stability for them. So what would you say on a permanent program for the caregivers? So the department has in 2025 a pilot, which you probably are very well aware of, called the Home Care Worker Pilot.
It is in the first year of 2025. So, we'll see how that goes, and the department will assess that. What I can tell you is over the past decade, over 114,800. So 114,800 home care workers and family members were admitted as permanent residents through the caregiver programs that you've indicated. There's been a number of them over the years. Okay. So, ayun. Mukhang wala pa, no? Wala siyang mabigay din na direct answer tungkol dyan. She only talked about the March 2025 intake for caregivers. Na, ayun na nga, di ba? Na-fill up yun in a matter of hours. Nung in-announce nila yung programa na yun, sinabi magkakaroon ulit ng intake, di ba? Sa 2026. And then there's also gonna be some space in 2027. Ang nangyari ay ano ba? Wala. Lahat yun, no? Sa ngayon ay suspended ulit. I think isa po yan sa mga frustrations talaga ng mga kababayan nating caregivers. Yung mag-a-announce na meron, tapos biglang wala. O nako, nakatenga ngayon silang lahat dito. Okay. So, maiintindihan mo yung frustrations nila. Okay? Kasi in-announce naman noon eh. Okay? Kung meron po tayong ibang mga viewers na caregivers going through the same thing, share your stories down there in the comment section. Nagkaroon din po ako ng ilang mga episodes with Miss G about what she is doing with some of her clients na mga caregivers, making sure that they also apply in different pathways available. I understand some of them have been successful na rin naman po, no? Hindi na umasa bale dun sa mga pilot programs na nakaraan. I will put the links to those episodes in the comment section as pinned comment. Okay? Let me know what you guys think. I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!